Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na galing banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng Palace Gatchalian as a legitimate Senate leader. At in our side and boys, the Senate quorum of 12 is not legitimate on bypassing the two senators facing legal case and other issues changing leadership. So yan. Ang Senado ay nagkaroon ng pagpapalit muli ng liderato sa pamamagitan ng sinasabing quorum na nasa 12 ang nagsagawa nito at ginawa nilang lehitimo ito dahil sa hindi nila kinikilala aktibong pagka-senador at makadalo sa mga sesyon ng dalawang senador na naharap sa legal case at yung ginagawang pag-absent o yung sinasabing pag-aliban ng majority block. So dapat kailangan na 13 na mga senador na ang layunin ay palitan ang nakaupong Senate President base sa aktibong bilang ng mga senador kung ang pag-uusapan ay botohan at iba't ibang usapin na mahalaga. Maging official business ito sa Senado ay hindi pa rin ito maituturing na litimo in changing Senate presidency sa ating pagtingin dahil 24 silang aktibo, hindi 22. Kahit mali ang quorum sa pagpapalit ng Senate President. So dapat ay doon sa ginagawang pagliban ng majority at ang present doon ay yung 11 at si Senator Escudero pumasok, ay dapat ay yung quorum na ginawa nila to pursue doon sa kanilang mga gawain ng Senado ay hindi dapat yung kanilang pagtalaga para magkaroon lamang ng presiding officer doon sa kanilang quorum o kanilang pagtutuloy ng mga pagsasagawa ng mga batas ay hindi ito totally the legitimate changing of the presidency of the Senate and then followed by the changing of the committee leadership. So dapat ay yun ay dapat ay mayroon lamang magpipreside para doon sa araw na yun para ituloy yung kanilang mga nakabinbin na sinasabi mga trabaho, anumang tinatrabaho nila, but not changing officially the leadership, yung bagong na talaga na 13 majority nga na may Senate President si Cayetano at saka yung kanilang mga committee leaders kagaya ng Blue Ribbon. So ngayon parang ang nangyari nito ay pagpatuloy natin ano man ang kanilang interest dyan sa quorum na yan at malinaw na pagpapalit ng kapangyarihan sa liderato. Ang layunin at ang dahilan ay ang pag-absent ng ilang mga senador mula sa majority block para magdesisyon at ito ay rationally hindi dapat agad mauwi sa ganitong quorum na pagpapalit ng SP. At kung babalagayan ito mga minority ay siyang tumalikod sa kanilang tungkulin ng sama-sama na nais ng Senate President Cayetano na paano kala magkaroon ng pagbabago sa Senate ruling hinggil sa video conferencing sa mga session. So yun. So kung babalikan natin yung ginawa sa sinasabi na yung lahatan na pag-absent ng majority parang sinasabi na sila ito malikod sa tungkulin nila. Hindi. Yung 11 na na-quorum, yun ang tumalikod ng una dahil sa
nagpapanukala sila dun sa session na ano, ay nag-walk out. So yung pag-walk out, ayun yung pagtalikod nila doon sa dapat na gagawing mga dapat na pag ginagawa ng mga senado, ano man yung mga proseso na gagawin, pagpapasa ng batas, pagpapanukala, yan, pagbabago ng mga ruling, dapat ang naharap nila yon, hindi nila gawin ng walkout on yun. Kahit may karapatan pa sila na mag-walkout o kung binibigyan ng karapatan mag-walkout, kung ano man yung dapat i-walkout nila ron. Pero definitely it is pagtalikod ng kanilang tungkulin para sa atin na ikaw binalaga, harapin mo yan kahit minorya ka, harapin mo yung majority kung anong pinapanukala niya, kahit alam mo talo ka, harapin mo at ipanukala mo, malaman ng taong bayan na hindi dapat yan, hindi ka doon ngangawa, pag-walkout ka, ngangawa ka sa media, di ba? Hindi kami papayag doon, may sarili kaming ruling. Ayun. So mukhang sila yung tumalikod nung una. Ngayon binabati ko sila, ito ngayon majority tumalikod, absent 2 days. Yung ipinapaliwanag ni na Senator Cayetano, ay mayroon silang problema kay Senator Jinggoy kasi nga part of the Senate siya inaresto. Maliban pa diyan ay yung iba pang mga paniliwanag ni Senator Cayetano kung bakit sila may protesta sila diyan sa mga bagay na yan. So ngayon ay mayroon silang, hindi sila idle, labas o absent, mayroon silang nakatakdang hearing Thursday sa flood control. So yun yung nakahaya nila as doon sa kanilang pag-leader nung ano. But definitely nagpaliban muna sila doon bago sa hearing kasi nga mayroon silang ipinoprotesta. So ngayon at inasikaso yung kay Senator Jinggoy na kaso at parang siya ay under din ng mayroon din siyang kasama rin siya doon sa Blue Ribbon Committee yata. Parang siya ay kaisa roon sa magli-leader doon. So parang ay problema rin yon. So ngayon ay para sa atin ay traidor sa lakay. Ito mga minority bloc na ito na aalisan ng session dahil inari nila na may sarili silang rule tapos magpapakita at magsasagawa ng quorum para palitan ng majority leadership. Gusto ng 11 minority, sinamantala nila yung pagkakataon na ganoon yon, sinamantala ng 11 na yon. Tinraidor nila yung nagbotohan sila sarili nila. Pambihira dapat pag nagboto na masama, hindi mo boto ng sarili mo. Todo quorum, hindi naman patay yung mga yun para iboto mo sarili mo, para palitan mo yung leadership. Hindi naman sila patay, hindi naman sila idle. Mayroon silang pinaliliwanag na 2 araw na hindi muna at saka mayroon nakahaya na tawag dito na hearing. So hindi sila idle. At ginagawa nilang idle na sina Senator De La Rosa at Senator Jinggoy na mayroong kaso. So hindi pa si Senator Jinggoy pwede pa siyang humirit doon sa husgado, sa korte para maka-attend ng mga hearing. Si Senator De La Rosa pwede rin may hirit pa para doon sinasabing siyang fugitive at pwede rin siyang umattend sa mga hearing anytime without knowing of everybody else. Hindi naman nagpapaalam ang isa para umattend even though ginaganon siya. At nangyari nga nung nakaraan nung pagpalit, nagkaroon ng kaguluhan. Kaya umihirit sila na magkaroon ng video conference para hindi magulo yan. Kasi nagkakagulo Lalo na, kung halimbawa magaan din yun, kung halimbawa si Senator Jinggoy, kung didiretsuhin natin, halimbawa doon sa kailang kahilingan nun, hindi na, doon na sa silda siya mag video conferencing. Kasi hatid pa siya ng mga ng mga BG, sinong mga nakakasako, para dalhin siya doon sa Senado para mag-hearing, di ba? At ngayon, hindi pa sila forfeited sa kanilang mga pagkasenador. Binoso sila ng taong bayan, may karapatan silang attend sa hearing, mga eleksyon na yan. Di ba? So, yun. So, ngayon, ay, makita natin na parang, tingnan mo, parang tinraidor nila 12 Nag-quorum at nagboto ng sarili nila. Dapat, yung kanilang ginawa lang doon, o pwede lang sila, ay, sige, ikaw na muna yung mag-preside. With our quorum, ikaw na muna yung mag-preside. Hindi para
totally tanggalin na yung si Senate President Cayetano. Doon lang sa araw na yun, ayon nga rin sa ibang sinasabi, yung iba nagsasabi, dapat yung sa araw na yun, at talagang dapat lamang at hindi pa temporary lang dapat yung ginawa nila, hindi official. Hindi official, lalo na tinatanggalan mo na ng karapatan sila na maging ituloy yung sabagat sinasabi mong sila ay wala na sa kanilang, hindi na sila active para sa iyo. Meron pang hearing nga yung yung hearing nga nung Thursday, tapos ginanon nila. So yun, pagpatuloy natin so so gusto ng 11 na ito na minority ay sila ang masusunod sa Senado at hindi sundin ang wastong proseso. So kung nila binabaluktot ang proseso ng Senado, kagaya ng quorum na yan. So malingat ka lang sa Senado ngayon, absent ka lang ng isang araw, mapapalitan ka na. So mahirap itong ganito mga traidor at nababaluktot pa ng maling katuwiran na ruling. Kasi nga 13 dapat hindi pa naman hindi pa naman yung 13 dapat ganun karami bago palitan, aktibo pa naman sila So mayroon pa mga para magkaroon ng ng mga hearing. So ngayon sinasamantala, malinaw na sinasamantala at tinatrader ng 12 para doon sa dalawa na di ba? Nasabihin ginagawang idle. Pwede naman patin din di ba? Saka tayo magbotohan. Majority sila di ba? So sinasamantala nila ngayon para sila yung maging mayorya. Idle yung dalawa, mayorya sila. Adi mo rin na naman tala tinatrader yung nagkukuroon pa ng ganun. Papalitan mo kung gusto mo lang ituloy yung trabaho, di ba? Malinaw na gusto nilang palitan yung liderato. Yun ang kanilang habol doon. So, at it's traitorship para sa atin. Kasi nga, binuto mo sarili mo, harapin mo sila, magbotohan kayo. Ganun dapat. Within 24, Ngayon, halimbawa, gusto mo hiritan kasi kulang sila di ba? Para kayo maging mayorya. Di ba? Parang ganun. Halimbawa, sulutan sila, ganun. So, ngayon ay, ito, pagpapatuloy natin. So, siguro, sa Monday, mag-session kayo. Magpamukhaan kayo kung sino dapat mamuno sa inyo, kung sino mas marami sa inyo. Pamukhaan nyo at tunay na dapat mamuno sa inyo at hindi kayo ganyan. Yung sa ganyo aagawin ng pamumuno na quorum na magbubuto. Kasi pananamantala yan pananrider yan bubuto mo sarili mo. Ganon. Para ikaw hindi naman patay yung mga kamiyembro mo doon O talagang wala na. Mag-quorum tayo na ang bawat mamuno. Dapat ganon yun. Kung wala na sila. Hindi buhay pa yung dalawa na binabaliwala, binabypass nila Tapos yung 10 yung 11 yung 10 okay pa. Mayroon pang mayroon pang hearing So para sa ating katraidoran 'yon. So ngayon, ang sesyon na nagbotohan noon na palitan si Senator Soto bilang SP ay siyang dapat kilalanin na liderato ng Senado, sina Senator Cayetano. Ang lehitimo na dapat leader ng Senado at hindi itong bago nagluklok sa mga sarili nila sa quorum na number 12. Kahit kumapisa ka na si Senator Escudero, lumalabas na pareho lamang ang bilang ng mga senador ngayon na magkakampi-kampi at hindi mapapalitan ang liderato ng Senator Cayetano kung present silang lahat kahit magbotohan. So kung halimbawa umayaw na si Senator Escudero dun sa 13, 12 pa rin deadlock. Ibig sabihin hindi na mapapalitan kung magharap-harap sila, di ba? Kung magharap-harap sila 24, deadlock din papalitan, di ba? At saka pananampalataya binabypass nila yung dalawa para mapalitan nila. So yun ang mabigat doon. So sinasamantalan nila yung isa nakakulong. Pero kalakatin deadlock, di ba? So yun, di ba? So para mangyari ang mangyari kasi kung anong nangyari halimbawa si baging 12-11 pa rin. Kahit si Senator De La Rosa hindi umaten, 12-11 pa rin, di ba? Kaya sinamantala nung dali. Nagbotohan mismo, tapos sila na yung hindi temporary. Para lang dun sa session na yun, para matuloy. Hindi, gusto nila, hindi, kami na dapat. Kasi idol na kayo Lalo na yung dalawa, na idol nila. Diba? Para mo rider, nagboto ka sarili mo. Magharap-harap kayo, tsaka kayo magbotohan. Yun ang maganda ron. Sana sa Monday gawin nyo yan. At hindi yung kung ano-ano mga trabaho ang gusto nyo. Sana ipagpatuloy nyo yung trabaho, pero unahin nyo muna siguro ay mag-session muna kayo para tingnan kung sino yung dapat na leader. Pero at hindi maantala yung mga dapat ninyo mga trabaho. So ngayon ay kung ang trabaho nung sinasabi ng 12 na quorum, mag-session sila sa Monday, tigil muna nila yon.
para hindi sila magbanggaan sa liderato. Isettle muna ng liderato nila sa Monday, mag-settle sila. Sana panawagan din natin ang ating ding boses kina Senator Cayetano, harapin nila sa Monday yan. At para sa session na kung sino ang mag-leader talaga niyan, at isangguin nila sa korte maka-attend si Senator 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 Estrada sa hearing, sa session ng sa session ng mga ng Senado para diya sa botohan na yan, or else tapos yung pasulputin niya lang si De La Rosa para sa ganyan. Ano nangyari sila, kakagulo para ganyan, para masettle niya yung liderato. Ngayon magkakaalaman sa Monday o namang araw kasi nasa lang magli-leader sa inyo na dapat na talaga magtuloy-tuloy o i-honor nyo itong quorum. Sa tingin ko hindi naman kasi dapat 13 yun. Kasi nasamantala tingin ko pananamantala yung ginawa nila nagsarili sila one way para one way ticket naku, mahirap yun, parang nag-landslide ka. Ikunan mo yung sarili mo kayo, di ba? Hindi, dapat mayroong kalaban diba? So yun, pero ng kalaban parang tinadya ka mo nakatalikod parang ganun so yun, ang dapat kilalanin ng lipunang Pilipino. So ito muna ngayon ay ang pagbaliwan nila sa dalawang senador na may kaso kinaharap ay hindi wasto sapagkat maaari silang maka-attend sa anumang sesyon na maaari nilang madaluhan kung kinakailangan, lalo na pagpapalit ng liderato, etc. So hindi pa disqualify bilang senador sina Senator Estrada, Senator De La Rosa. So ipa-disqualify muna nila para maging valid yung term nila. So may mga remedyo pa kanilang legal case. Dapat disqualify muna sila bago magkaroon ng quorum o special session para palitan ng mayorya sa liderato. So pareho pa silang bilang, kaya walang mayorya at ang quorum na layunin ay palitan ng liderato at hindi sumang-ayon sa patas sa bilang ng Senado para magpalit ng liderato. So yun, yung quorum hindi para sa official business lamang, temporary presiding, kundi atat sila mapalitan yung liderato, sinamantala ng quorum at in-idle nila yung dalawa na may kaso. Ito pa. So ngayon ang The Critics Promotions yung ating People's Anti-Corruption Promotion ay maaaring sumusuporta sa mabuting pamamala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng policies kasaglian sa legitimate Senate leader, at in our sight and voice, the Senate quorum of 12 is not legitimate on bypassing the two senator na sa kanila 22 na lamang yung active. So yung dalawa na may legal case at yung pag-absent ng dalawa to change the leadership o namang issue na nire-raise ng 12 from the quorum. Yun, di ba? So yun. So ang dapat kilalanin ng lipunang Pilipino sa ating opinion at pananaw na Senate President ay Senator Cayetano, yung majority block noon, at hindi na Senator Gatchalian, dahil sa hindi patas na pagpapalit ng Senate Presidency sa quorum na kanilang inulunsad. So ang numero ay malinaw na may aktibong 24 senators at hindi maaaring ang quorum na 12 ay magpalit ng leadership kung saan dapat 13 ang magko-quorum para palitan ng leadership. Ano ba ang interes ng lamang ng bilang ng magkakapit senador? Siguro kung nag-quorum sila, kung ang interes nila palitan lang ang Senado dahil sa ganun ng dahilan, pwede. Kasi kapag nagharap-harap yan, talo rin sila. Pero sa tingin nila yung 12, kapag nagharap-harap sila, matatalo na lang isa kasi pag halimbawa dahil yung dalawa hindi makakaten kapag nag-session sila sa Lunes 12-10, hindi mangyayari kasi kung si Senator Escudero hindi na malaman ng isip nyo kung biglang bumaliktad ulit doon sa majority yung 11-11, hindi nyo pa rin mapapalitan yung kina Senator Cayetano. Kaya mag-session kayo bukas para makaalaman yan sa inyong temporal, kasi dapat yung ano na yan, kung sino yung presiding, dapat mayroong nakalaan halimbawa ganun nagkaganunan yan diba? Para yung quorum, malino na yun ay magtutuloy-tuloy lamang doon sa mga ibang mga nakabingbin. Even nga pagpapasa mas hindi po pwede kasi kulang yung bilang. At saka kung halimbawa mayroon na talaga na idle, inactive na talaga.
Ayan man, natepok yung isang senador, lamang ka na, pagka ganun, sa 12, di ba? 11 na lang yung isa eh. Oh. Eh, ang problema, buhay na buhay yung ano eh, yung 12 eh. Yung 12 pa at yung dalawa pwede pa may remedyo pa. Di ba? Kahit nga nasa ICC pa, may remedyo pwede maka-attend eh. Ang problema, sasamantalayin nila yung sinasamantalayin nila yung pagkakataon, nakakulong ng isa. Yung isa naman ay may nakaharap. So they are sinasamantala nila yung bilang ng 11 because of the case of the 3. So hindi basta lamang yung 13, lamang kayong 13 na talagang sumasang-ayon sa inyo, di ba? So, yun. Kaya sana si Senator Escudero, sana atin din siya sa Monday, isipin niya mabuti yung kanyang ginawa para mamayanin yung dapat na tunay. So ngayon ay magdesisyon siya, ibalik niya doon sa yung paggampi niya para 11-11 hindi makapalit yan. Kung gano'n na mangyayari, pero kung totoo, makaka-attend si Senator Estrada, payagan ng korte makarating bukas, halimbawa bukas o anong araw, pagbotohan ulit sila para gano'n. Yun, hindi mapapalitan yun kung bilang ang pag-uusapan. At magpamukaan sila sa Monday kung sino ang makita ng lipunan ng Pilipino, kung sino tama sila ron, kung sino may pinakamahusay sa kanila na tagagagawa ng batas, ilahin nila ron yung Supreme Court kung maaari para magpaliwanag doon. Kasi sila ang gusto ron. Kung sino mahihilan nila ron, kung sino pinakamatalino sa kanila sa batas doon, paliwanag nila ron sa session nila. I-televise nila mas maganda, di ba? Para mas maganda yung kasi ito yung mahalagang issue ito, nagkakagulo sila doon sa kanilang Senate presidency, ano na yung leader ng Blue Ribbon. O ayun, mayroon palang pasabog yung Blue Ribbon ni Cayetano. Ayun, mayroong katiwalian na sinasangkot yung senador ng 11. Mayroon silang sinasabi doon. Ewan natin kung makatotohanan yon. Pero siguro kaya nila nagmamadaling palitan ng mga yan. Siguro kaya ganon. Pero siguro dapat ay harapin ng mabuti ang leadership, ang mga yan, gano'n kahalaga yun, di ba? Para magtuloy-tuloy ang lahat. Sana magharap-harap sila. Hindi yung sa medias, hindi sila magharap tas magagano. Kasi gano'n din ang binabanata nung side ng 11. Salita si Senator Cayetano doon sa vlog, Facebook. Tapos sila salita doon sa media. Nakapigas sila ng media eh. Salita ng media sila sa media nung sila ay walk out. Isang reasonable ruling. Itong isa protesta sa vlog nagsalita, hindi makasalita doon sa media. Walang media yata mag-cover sa kanya kasi hindi naman nila kakampi yung media. Dito sa isa kasi puro media tong nasa kabila. So yun. So kaya hindi nila kampi, sila yung cover ng media. So yun, siya vlog lang eh. Kaya ganon. So ngayon ay magulo ang kuditan ng minority. Using quorum process dahil kapag nag-convene muli ang majority, sila naman ipapalitan muli. Siguro kaya tigilan ng minority ng muling pagwili ang leadership kay Senator Cayetano dahil binabalukot lamang nila ang katuwiran sa pagpapalit ng liderato o simple mathematics ay hindi maaari ang bilang ng 12 ay magpalit ng liderato. Kasi kinakailangan 24 pa naman sila eh. Hindi pa lamang yung 12 sa 24. So mayroon pa rin medyo yung dalawa, in-idle nila, sinamantala na yung dalawa eh. Di ba? Malinaw. Tinatanggalan nyo na ng yung 12. Tapos parang hinahasin nyo pa yata si Escudero, parang gano'n. No? Even si Escudero ay nagkusang loob. So yun, mayroon pa rin may deadlock pa rin yun, 12. Pwede pa rin matin yung dalawa. Pero binaliwala yung dalawa eh. Mag-session ulit kayo. Saka nyo doon pag-decisional. Pakita nyo kung sino ang gusto, matalino, o kung kailan magbotohan ulit kayo. Para ganon. Mahirap kasi yung ganong quorum na gagawin nyo yung presidency. Natin pa ikaw nag-ano ka ng sarili mo eh. Nagboboto ka ng sarili mo na wala kang kalaban. Di ba? Wala po protesto sa iyo. Ganun mga bagay. So ngayon, kung sakasakali, paano ba mamayari sa Lunes? Kung mag 12-10 kayo sa Lunes, yun. Saka, pagbotohan ulit kayo. Okay, palagay ko, baka mag 11-11 kayo sa Monday niyan. Hindi pa 12-11 yan, Senator
Estrada pwede maka-attend, di ba? So biglang lumitaw si Senator De La Rosa. Kaya wag samantalahin, abusuhin, try rin yung pagpapalit ng presidency sa quorum. Kasi buhay pa yung mga yun eh. Di ba? Inanon nyo na agad eh. Pinatay nyo na agad na wala na, imbalido na para sa inyo eh. Dahil may mga kaso eh. Ganun. So ngayon dapat ipakita ang pagkaliderato ni Senator Cayetano na kanyang ipakita sa taong bayan na sila ang dapat at lehitimong namumuno at hindi ito minority na traidor na nagluklok ng kanilang mga sarili at hindi kaharap ang lahat ng senador sa isang regular session na butuhan. At ipakita nila na mas marami sila. Kami ang win, di ba? So, nang liderato minority, face the other senators in fair democracy. Don't hit them in the back in changing leadership through quorum. So the minority hit the back of the minority block, particularly itong mga may kinaharap na kaso using quorum. Dapat ano lang eh, tama rin yung itong ibang nagsasabi, temporary lang, temporary. Hindi pa yan, parang sige ko muna preside para matuloy lang yung ating dapat pagbalitaktakin ngayong araw na itong tayo mga nagpapasa ng mga batas. O sino man naglalabi ng batas, pag-usapan muna natin yan para at least ay nakahayin na sa susunod namin. No? Para mga ganun. So, hindi mabuting akbangin yan ng minority at ang majority senator is still alive and kicking but you attack them in the back. Yun, mahirap doon. So, muli ay naway makaroon ng mabuting leader sa Senado at magawa nila kanilang mga tungkulin. So, yun. Yan. Naway gabayan ng ating Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa nangyayaring ito. Sa Senado, maliwanagan sila sa kanilang mandato. So, yun. At ulitin ko so sa na sana ay yung pag-aagawan ng kanilang kapangyarihan wag daanin sa ganung klase ng quorum na ito ay malaking questionable at malaking debate, issue, feud. Kaya dapat sa pagtutuloy ng proseso dapat mag-preside lang, hindi temporary para matuloy lang, or sila ay ayusin nila para magtuloy-tuloy yung mga at hindi nangaharang ng gano'n eh. Hinaharang nila eh yung Thursday, hinaharang din ng Thursday eh. So nung harangin nila hindi sila nakapag-hearing. So kasi kinikilala sarili nila, dapat nagpipreside lang sila ng araw na yon. Hindi tuloy-tuloy. O ngayon magharap-harap ulit sila saka sila magkuditahan ng sarili nila. O yun, para magkaalaman sila sa Monday. O susunod. Hindi yung sila talaga kami na bahala ngayon. Naku, malabo ngayon ang Senado kung ganyan ang kanilang mga pag-aagawa ng kapangyarihan using the quorum at hindi yung magharap-harap sila. Kasi buhay pa yung mga eh. Hindi naman mga patay na yung mga yun eh. So kaya yun, mahirap yan. So kaya dapat ay magkaroon ng magandang paghaharap sila para magtuloy-tuloy na yung kanilang mga trabaho. Ayusin nila yung kanilang problema sa leadership nila. Kasi masyadong nananamantala yung 11 para makuha yung leadership. Ginamit niya quorum eh. Ang magulang pa eh. Talagang magulang yung 12 pero hindi pa rin po pwede sa paningin ko eh. Pero sana naway gabayan ng ating Panginoon Diyos ang Kristo Jesus at nangyaring ito sa Senado at maliwanagan sila sa kanilang mandato. Talaga sobrang mapagsamantala. Sana mangibabaw ang Panginoon Diyos. Magabayan itong mga ito. So muli kaliwanagan ng Banal Santa Maria ay magliwanag sa bansang Pilipinas mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. At yung pamahalaan ay mamahal na mabuti matuwid, dugunin yung pagpantawa, patas na iwasan yung pang-abuso at mga pananamantala. At yung mamamayan, iwasan yung paglaman sa pamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas. Pagkusuportahan yung mabuting pamamahala, patas na justisya, karapatang pantao. Sa gayon, makikinabang tayo sa mabuting pamamahala, patas na justisya at karapatang pantao. Baka pumumuhay tayo ng maunlad ng payapa. Diba? So, higit sa lahat, makapanambalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos. Muli, magandang hapon sa inyo na. Sana napagsabos naman tayo ng konstruktibong kritisismo. Opinion, komentaryo at konsultasyon sa link dito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.